Ayun, dami! Daming laman. Yan guys, oh. Dami ng laman ng mani. Kay Mama B. Daming laman ng ating mani. Ayan, good morning po mga kabukids. Today po ay si Joe at Mama B ay nagbenta ng aming produktong salted egg. At ako lang po mag-isa dito habang wala sila. Ako naman ay magla-live selling. Ayan, naka-ready na po ang aking mga sample na gulay na nakatanim sa pot. At ito naman po yung aming sample na produkto. Isa na po yung marireceive natin for only 379. Naka-free shipping fee pa po ito. Katulad po niyan, pwede nyo pong pagtamnan ng mga gulay-gulay. Ayan, ay, mahangin. Ayan, meron po tayong okra dyan, sili, pechay, pwede pong itanim sa ganitong pot. Ayan, i-check out nyo na po yan para makapagtanim-tanim na rin kayo sa inyong mga bakuran. Ito po ay 21 cm. Problema nyo po ba ay maliit po ang space sa inyong bakuran at gusto nyo magtanim-tanim ng mga gulay-gulay? Ayan, pwede po natin gamitan ng ganitong paso. 50 pieces na po siya. Ayan, hello po, salamat po sa mga nagpa-follow. Ang kagandahan po kapag dito tayo nagtanim sa ganitong pot, madali po siyang alagaan. Halimbawa pong malakas ang ulan, mainit, pwede nyo po siyang ilipat. Ilipat-lipat. Kung ang mga paso po natin dyan sa ating mga halaman ay sira-sira na, kung nakatanim pa rin po sa sirang timbak, langgana, lata, ay palitan na po natin ng ganitong pot para gumanda po ang ating bakuran at magkaroon po ng value ang ating mga halaman. Or sa kung ano-ano man po kailangan natin bungkal. Ito, pipaint ko po yung Nakauwi ating na basket sila number Mami B 14. guys. Meron Kararating na lang pong nila. Mga iba't ibang klase ng tools na pambungkal din. Mga pala, mga iba't ibang klase po ng pala ang ating makikita po dyan sa basket number 14. So depende po sa mga pangangailangan po nating style ng pala na paggagamitan po natin. Marami po dyan mapagpipilian. Check mo po yung ating basket number 14. Check out na guys, basket number 14. Iba't ibang klase ng pala po yan ang ating mga magagamit. For only 199 meron na po tayong mapipiling klase ng pala. Straight from the biyahe. Live selling agad. Napausa nga ako eh. Kanina ka pa nagla-live. Kain po mga kabukids. Kakauwi lang namin ni Mama B. Galing po kami sa nagbenta po ako ng salted egg. Tapos si Mama B galing palengke. Ayan. Pagdating namin dito nagla-live pala si Jim. Napasubo. Diretso kagad sa live selling. Kain po. Masarap yung luto nila doon, no? Sa binibigahan natin doon. Kaya maraming doon kumakain. Favorite ni Mama doon. Pati nga sabaw, tinake out niya. Ito sa'yo, Ma. Dapat ito sa mga lang eh. Dine in. Sa kanya, order siya ang ulam. Sabi ko kasi, nang pahingirin ako ng sabaw, doon na lang ako magkain sa bus. Para dito na nag-uwi. Yan na lang tayo magsimula. May laman na kaya yan? Sabay-sabay na kaya yung laki ng laman niya. Tingnan natin kung may laman ng ating mga mani. Uy, konti pa lang ito Kinain ng pantot siguro. Tingnan natin, baka naiwan. Oo, ito meron laman. Yung iba naiwan, Ma, binunot mo lang. Naiwan. Hindi gaanong mabuwagag. Meron, dami! Kung buwag-hagulo pa talaga ng ano yan, madaming laman. Ayan guys, oh, dami ng laman ng mani itong puno na to. Pati yung kanyang tangkay, natumba po siya sa lupa, tapos nagkaroon ng ugat, nagkaroon ng laman. Ayos ah.
Harvest. Yun oh, dami to. Oo, dami. Daming ugat. Ay, daming ugat. Ang daming ugat. Ang dami pa ano pa oh. Magalaman pa siya. Yan mga kabukids, yung laman ng ating mani. So ngayong hapon po ay binubunot na po namin itong mga mani na tinanim po natin dito sa ating garden bed. Kasi binabalik-balikan po sila ng stink badger, yung medyo mabaho, hindi lang pala medyo mabaho, napakabaho kung magbuga ng ano to, amoy ng utot niya. Yun yung pinaka self defense mechanism. Hindi namin mahuli kasi nga mabubugahan po kami nung nung kanyang utot. Kaya yan, nangangain po kasi yun ng mga ugat-ugat. Kaya lagi niyang pinupuntahan tong mani dahil marami po siyang nakakain. Ayan, pero tamang-tama na rin, ang dami ng laman. Yan, kay Mama Bio. Ito na lang ang laman niya. Ito yung kanyang pinaghukayan. Amo, yan na nga. Daw kung pantot to Nauna pa siya ah. Sabi niya, ayaw niyo pa, may laman na yan eh. Ayaw niyo pa kunin ha. Halos araw-araw nagtatambak ako ng lupa dahil nga araw-araw niyang binabalikan. May nag-aabang na naman ng bagong bungkal. Ito malaki puno niyo. Marami siguro to. Lalagayin na po namin to mga kabukids ngayon para pangkutkutin ba. Tapos papalitan namin agad ng tanim para may bago na naman kukutkutin yung pantot. Sabi ng pato, ito, mas masarap. Bago. Bago. Lagyan natin ng net para pag pumunta siya makulong natin siya. Tapos paano mo siya nakalagay sa net? Oo. Paano mo huliin? Yun lang. Fresh na fresh to mga kabukids. Hindi ko nahuhugasan, malinis naman yung loob niyan. Mura pa to. Kaya na natin. Kalinis din naman yan eh. Kamay ko lang ang marong. Tira-tira na lang itong natin, hukay. Wala na yung mga niya oh. Kinain na nga. Kinain na ng pantot. Ayan oh. Mahirap din po kasi mga kabukids na abangan yung stink badger kasi gabi po yun nagagala. Mga 10 PM naglalakad-lakad po yan. Kaya hindi mo mapansin. Pagising ng umaga, ang dami na niyang na pinsala. Para nalinis na. Okay, ubos. Ang dami pang oh. Ang dami oh. Ang dami laman oh. Sayang no? Maliliit pa. Paglabog ng araw mamaya. Mabilis na. Mabilis na ang didilig. Tanggalin lang natin yung para ilagan. 10 kilo siguro to. O 10 buto. Marami na siyang magugulang oh. Dito natin ikabit yung sunshade natin para mabawasan yung init. Saka doon meron pa tayong isa, diba? Kakabit natin doon sa harap.
siguro kung hindi natanggal doon sa unang pinagtaniman, baka malalaki na yan lahat. Oo. Kasi nalipat-lipat siya dahil nga dyan sa pantot na yan eh. Doon aso. Doon aso. Aso naman. Ang daming kalaban. Doon aso, dito pantot. Ay, Pats. Kumusta ka, Pats? Sikat ka na, Pats, ah. Pats! Malapit siya. Alam niya yung pangalan niya. Sa amin ka lang maamo ah. Baka naman sa ibang tao maamo ka. Delikado ka. Ayan. Kagigil ka, Pats ah. Sabi niya, depende yan. Kung yung ibang tao may mas masarap na pagkain. Wala na? Wala na. Simot. May 1 kilo ba to? Walang 1 kilo. Yung laman niya. Kung kasama yung itong balat na to, 1 kilo. Mas marami pa yata nakain yung stink badger. Kesa sa atin. Pero at least nagtira. Salamat ha, kamo. Thank you ha. Pantot ha. Ito magandang pampataba. Yung ano nito. Durugin natin, pampataba natin. Ay oo. Ay, nalagyan nyo ng ng taniman ulit. Pagtarim. Ulit ilagay doon. Ito kaya malaki na ang laman. Lumalaki na rin siya. Lumaki. Laman na. Oh, may laman na rin, pero maliit pa. Lumalaki na pero maliit pa. Ayan, yung ating bawang mga kabukids. Oh. Nag-iba na yung shape niya. Bilog. Pabilog na siya. Meron na kayang malalaking patola. Pitasin ko itong patola para meron pong maiuwi si Mama B. Ayan, marami pong maliliit. Ayan. Nakagapang lang po sila dito sa damuhan. Pero maganda yung kanilang, ayun, marami silang bunga. Bagong palit na naman mga kabukids yung ating mga mani. Para sa mga susunod na buwan, meron na namang maaani. Sana kami makaani. Naku, ayan na naman si Cloudy. Yan ang ayaw ko sa'yo eh. Pasaway talaga oh. Naabangan niya lagi magbungkal ako. Gusto niya talaga mabuhaghag. Ayan, meron naman tayong bagong tanim. Saan to galing? Dito? Nagtanim na nga. Huwag mong kutkutin yan. Nagtanim na nga. Mama, pangwi mo sa baryo. Ganun malaki ah. Yan. Para maproteksyonan laban sa kukutkot dyan, lagyan po natin ng net. Kasi hindi pa tumutubo, kinukutkot na naman. Tamang tama oh. Sakto lang siya. Saktong sakto. Sakto. Hindi siguro yan kukutkutin ng pantot. Itik naman. Wala hindi yan nila kakayanin. Kasi mayroong net. Yes. Ayan, umilaw na mga kabukids ang aming Christmas light. Gabi na naman. Gabi na. Gabi na, nakakahintay ng mani.
Tingnan ko muna. Hindi na kayo makita, gabi na. Kung hindi pa natin to hinarvest, Wala na. wala na tayo manuluto. Mani po tayo guys sa ano na, anong oras na ba to? Alas 7 na ata ng gabi ngayon. Diet daw si Mama B, mani na lang ang kakainin niya. 6 to. 6 pa lang? Gabi na. Madilim na. Wala kasing buwan. Madilim na. Nagpapatracer na yung ating kapitbahay dun. Madali lang siya patubuin. Kumbaga, madali lang siya itanim. Yun nga lang, kailangan mo yung pagtatamnan mo, mabuhaghag. Mahirap siya mga kabukid pag hindi mabuhaghag. Saka walang pantot. O, dapat walang pantot. Dito lang ba sa Palawan may pangkot? Hindi ko alam sa iba kung meron din, pero yung pangalan niya kasi 'di ba, Palawan Stink Badger. So siguro meron din sa iba, pero dito siya kilala, no? Sa inyo wala ko nakikita eh. Wala. Walang pantot doon sa Mindoro. Yan, pag bumalik ka doon, akala nila ikaw. Kung na maging pantot. Cute yung ano na yun guys, yung Stink Badger na yun, cute. Ang sarap gawing pet, yun nga lang, Bubugahan ka. bubugahan ka ng masangsang na amoy. Para siyang maliit na daga na baboy. Ay, para siyang malaking daga na maliit na baboy. Ang cute niya. Kasi yung baboy, di ba? Ang cute ng kanyang uso. Kanilang uso. Oh, yung ganun din ang uso niya. Parang baboy. Favorite niya yung magbungkal-bungkal ng mga ugat. Kahit na mga kamatis ko, binubungkal-bungkal nila yung ugat. Lahat nga eh, pati yung yan, yung tanim natin upo, pinagbubungkal-bungkal niya. Talong. Pasaway. Ilang pantot kaya yun? Feeling ko isa lang. Yun nandito. Isa lang yun. Ano kasi siya, pag nagbungkal siya ganyan, lipat. Lipat. Hindi rin natin matsyempuhan dahil gabi lumalabas. Maganda yan, ano yun, no? Timingan mo, abangan mo. Dakmain. Nakmain mo. Nakapin mo kagad. Kaya, huli ka! Mga pusa nga, inaayawan niya. Naalala ko dati si Toy Toy na hinabol niya yan. Nabugahan. Hindi siya makahinga eh. Kawawa din. Bahin-bahin siya eh. Tapos uwi siya sa amin. Amoy ano? Amoy pantot. Hindi na amoy. Sa mga hindi pa po nakakakita ng pantot at saka ng nakaka-experience nung maamoy yung kanyang utot. Grabe po yan. Ang sakit sa ilong. Parang pumapasok siya sa utak mo yung Mamatay ka nga sa amoy niya. Ang tagal pa man mawala. Ang tagal mawala yung amoy. Sa barrio mo mayroon, di ba? Lagi nang bubungkal doon. Walang nanguhuli kasi delikado din ah.